Saan ba posibleng dumaan ang Panginoong Jesus papunta sa banal na templo? Ito ang staircase papunta sa Temple Mount. Sa kabila tinatawag yung Huldah Gates. So ang likod niyan yung Temple Mount. So posible isa ito sa mga dinaanan ng Panginoong Jesus dito. Mapapansin nyo dito, dito maaaring may mga sa paligid, may mga namamalimos at libo-libo o milyon-milyon mga pilgrims ang pumupunta dito noon, ng mga Hudyo, para magdasal sa banal na templo. Kaya ito, napapaligiran ito ng maraming purification ritual baths, yung mga cistern na tinatawag, para maglinis muna ang isang pupunta. So ito yon, papansin nyo dito. So marami dito na purification ritual bath. Ayan, yan yung isa. So yan, makikita nyo pa dyan sa baba, marami. So ang tao na papasok sa banal na templo, kailangan mo na maglinis ng katawan. Ang itsura nito, yan, ng Ophel ay ganito. Yan. Yung sa kanan, yan yung Huldah Gate na tinatawag. Pero noon, bago ka pumunta sa templo, ito, yan, ito lang noon, panahon to ni Jesus Christ. Yan, ito yung pagpasok. So panahon din to, inabot din to ni kay Jesus Christ to. Second temple to eh. So ito yung, kung itong hagdan na ito ay dinaanan ng Panginoong Hesukristo pagpasok niya sa templo. Kasi yung mga taga ibayong lugar, dito ang daan. Yan. Kasi ito, nakaharap ito dito sa City of David. Ayan, konektado ito eh. Paano natin titingnan ang tsura? Ayan ito. Yan, silipin natin sa hiwagang bato. Ito na yan. So ito yung itinayo ni Haring Solomon, ang banal na templo. So dito ang pasok ng mga tao. So ito ang isa sa mga nilakaran ng Panginoong Jesus papunta sa banal na templo. Ito yung pinaka original pa. Ito. Ayan, original. So itong kuha na ito hindi na ito original. Ito yung original na sinasabi. Yan, ito yari sa limestone yung hagdan. Yan natin to. Posibility kasing nasira, kaya kinobera nila ng bago. Ito, may icon pa dito. So yan, na kuha na ng
ang nagsarado nito yung mga Muslim. Yan. So ito yung bahagi ng gate. So kalahati na lang yung nakalabas. Ang galing ah. Kakuwang pa rin yung intact pa rin yung bato. Pero napakabigat yan, pero hindi siya bumabagsak. So ang tawag dito ay double gate. So magkukuhan tayo na double gate. Most of the front of this huge gate is concealed inside the medieval tower. The magnificent lintel is not from the same period as the original gate. Its decorations are reminiscent of the early Muslim period. Only the bottom row on the right side is from the Second Temple period. We can assume that the lintel was approximately 10 meters high. Above the lintel and to the right, you can see a Latin inscription on the upturned stone. This may have been the plinth of a statue in honor of the Emperor Antonius. Whoever used it to build with afterwards didn't care much for Antonius. What the archaeologists read is this: used for the second time. In other words, the plinth is the original stone from the wall, and we can recognize it from its typical Herodian beveled edge. Look closely and you will see more of these meticulously carved stones. Above the stone courses of the wall, you can see additions from other periods, including the remains of pillars, cornerstones, angles, and a host of smaller building stones from all the different periods. Here, next to the Great Gate to the Temple Mount, is where we thank you for being with us on this trip, and hope that the rest of your visit to Gan Ha-Ophel will be both enjoyable and interesting.